araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Atty. A. Erwin Bautista, isa na namang episode natin sa US Visa Q&A. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilig at panonood. Tayo po ay napapakinggan din sa radiophilham.com. Internet radio po yan. At may sarili kaming app sa Android. Ngayon, napapakinggan at napapanood din tayo sa Flash TV. So, kung nagugustuhan po ninyo yung ating mga episodes, paki-subscribe and like na lang po at paki-refer nyo na rin sa mga kaibigan ninyo, para baka sakaling mayroong topic dito na interested sila, magkaroon sila ng idea. Wala pa rin pong papalit sa consultation with an U.S. immigration attorney regarding your specific problem. So, ang topic po natin ngayon, ano po ba ang requirement para makapirma ang isang sponsor sa affidavit of support? Specifically, yung I-864. Kasi marami nagtatanong, andi dito sa Philippines yung petitioner namin, yung mother namin matagal na dito sa Philippines tsaka medyo hindi na maganda ang pakiramdam niya. Kailangan pa po ba siyang pumunta sa Amerika para magtuloy-tuloy yung petisyon? Usually po, nagkakaalaman ito kapag yung malapit ng interviewin yung beneficiary. Ang sagot po doon sa tanong natin, kailangan po siyang bumalik sa Amerika para mag-establish ng residence or domicile. Yan po ang sagot sa tanong natin na ano ang requirement. Yan ang mabigat na requirement, yung residency. Of course, bukod doon sa income. So ngayon, ang sabi po dito sa Immigration and Nationality Act, INA, requires that the petitioner executes an affidavit of support in order to immigrate the beneficiary. Section 213A as in Apple, big A, small f, big C of the INA makes it one of the 6 requirements for the sponsor to execute an affidavit of support that such sponsor be domiciled in any of the states of the United States. This section reads, babasahin natin yung requirements. In general, for purposes of this section, the term sponsor in relation to a sponsored alien means an individual who executes an affidavit of support with respect to the sponsored alien and who is a citizen or national of the United States or an alien lawfully admitted to the United States for permanent residence. Ano po ibig sabihin yan? Pag non-immigrant ka, even if you are physically present in the US, hindi ka pwede mag-execute niyan. Yung mga naka-H1B, baka hindi sila pwede kasi, or maybe, or an alien who is lawfully admitted to the United States for permanent residence. So, kailangan, green card holder. So, yung mga non-immigrants, mukhang hindi kasali dito. Letter B. So, yun yung A, a citizen or national of the U.S. and legal permanent resident. Letter B, 18 years of age. C is domiciled in any of the several states of the United States. D is petitioning for the admission of the alien under Section 204. And E demonstrates the means to maintain an annual income to at least 125% of the federal poverty guideline. So, kaya po yung mga gulang na balak ng manirahan uli sa Pilipinas, kailangan silang bumalik sa Amerika bago i-issue ng consul yung green card doon or yung immigrant visa sa pinitisyon na anak. So, in fact, nire-require pa nga yan. Padala niyo kami ng picture doon sa harapan ng isang post office dyan sa Amerika at saka may hawak kayo na dyaryo. Ang ibig sabihin po niya, dalawang bagay. Gustong patunayan ng ng US Embassy
na buhay pa yung petitioner, number 2, at saka talagang nasa Amerika physically. Kasi kung ikaw palagi ka nagfa-file ng income tax return, may pruweba ka na resident ka ng US. Kasi bukod doon sa federal income tax, magfa-file ka yung ibang states ng state income tax return. So that will prove, let's say California resident ka, papile ka rin ng state income tax return. So nakalagay doon na resident ka. Ngayon, pag pinil-upan mong non-resident return, lagot. Lalo nang may dahilan, makikita sila na hindi ka resident ng US. So kaya yung mga income tax return, very useful po yan, doon sa mga may income. Ngayon, paano kung walang income yung petitioner? Kailangan pa rin ba siyang mag-execute ng affidavit of support? The answer is yes. Kailangan din pa rin po na mag-execute ng affidavit of support kahit walang income. Kaya lang, kakailangan nyo na ng co-sponsor. So, hahanap kayo ng isang kakilala, kaibigan, or kamag-anak na willing magpirma ng affidavit of support para makarating dito yung pinipetisyon ninyo. Ano po? So, ngayon, linawin lang natin what is domicile. So, domicile, for purposes of affidavit of support, the U.S. State Department has issued a cable discussing the definition of domicile for purposes of the new affidavit of support, Form I-864. Ano po? Under the new affidavit of support regulations, a sponsor or the individual signing the affidavit must be either a U.S. citizen or a lawful permanent resident alien and be domiciled in the United States. Ito po ang definition ng domicile. Domicile is defined as residence with the intent to maintain the residence for the foreseeable future. Residence is defined as the principal actual dwelling place. Natatandaan ko pa po doon sa UP College of Law, meron kaming private international law or public international law. Yung definition doon sa Uitengsu versus Uitengsu, very unique yung case na yun kaya natandaan ko ang sabi doon sa definition ng domicile. Domicile is the place whenever you are absent, you have the intent to return. So, yun po ang definition ng domicile. Ano po? So, ngayon, kapag po yung petitioner ay hindi po domicile sa US, hindi siya qualified mag-execute ng affidavit of support, whether it is the petitioner or whether it is a co-sponsor. Ano po? So, ngayon, meron ding related to this, kailan ba nawawala yung responsibility ng sponsor o co-sponsor na suportahan yung mga immigrant na nag-fill up siya ng affidavit of support? Dalawa pong instances lamang ang magpapawala niyang responsibility na yan. Unang-una, kapag ka naging citizen yung in-sponsor ninyo, or kapag nakapag-contribute ng 40 quarters sa Social Security System ng Amerikano po. So, yun po, those are the two instances wherein your responsibility as a sponsor will cease or terminate. Ano po? Kaya encourage nyo na maging citizen yung inyong pinirmahan ng affidavit of support para yung inyong responsibility ay matapos na at nang maging self-supporting na rin yung petition ninyo. Ano po? So, yan po ang ating topic. What is the requirement for the affidavit of support sponsor, whether you are the petitioner or the co-sponsor, domiciled in the US.
naninirahan sa Amerika. Ngayon, kung naputol yung residency ninyo dahil nanirahan na kayo ng matagal sa Pilipinas, dahil nihintay nyo na lamang na maging current yung petition ninyo, kailangan pagbalik nyo sa Amerika, at least maka 6 months kayo na naninirahan sa Amerika para ma-consider na resident na po kayo ulit ng Amerika. Ano po? So, ito pong muli si Atty. A. Erwin Bautista ng USB sa Q&A. Salamat sa inyong panonood at sana po ay mag-subscribe kayo at i-like ang ating video or itong episode na ito. Maraming salamat po.